Nakita nyo naman po yung ginagawa nila doon sa labas po ng detention facility, mga bossing. Ano po? So ngayon, sabi ko siguro nung ICC, puro kabulbul, sorry, puro kabaklaan tong mga pinaggagawa nyo dito sa labas ng ICC, pagbawalan na nga namin kayo. Tsaka isipin nyo, una nyong iisipin, hindi Pilipinas yan. Si Mia, loko-loko. Bakla. Isipin ninyo, mga DDS, hindi kayo o wala kayo sa Pilipinas. Di ba, Ma'am Liv Morgan? Nag-aakala ho, nag-aasta ho na mga nasa Pilipinas. Di ba, Sir Odi Lenon? Eto, pakinggan nyo, mga bossing. Talagang pinapaalis na sila doon. Pwede lang po tayo mag-stay. Storbo na eh. Di ba? Hindi na ho maganda ang ginagawa. Uy, siya, no? Sabi, badap. Warak. sabi nung iba, ang boring naman yung pinapakita mong video, Mark. No? Nagpuputol ng bulaklak. Yung sumunod, tawanan kayo. Bakla. Kinoment yun. Hindi ako nakaisip ng bakla. Badap. Eto na ho, pinapaalis na po sila, no? Doon sa detention, doon, malapit sa detention, doon kung saan sila nagleletsyon, nagpipiknik, at tapos ginagawa nila yung mga pagganyan. Sabi ni Liv Morgan, who is dancing? Harry Roque. Yes! Game. Okay sir, ngayong hapon na to, kinausap tayo ng kapulisan. Mayroon bang bagong rules? Meron na po tayong mga bagong rules ngayon. Number 1 is that pwede lang po tayo magstay dito from 10 o'clock in the morning hanggang alas 6. 10 o'clock in the morning hanggang alas 6. So normally, mukhang yung office hours, yung mga ganon, no? Gawin nyo namang yan. Gawin nyo namang tulugan yan. Gawin nyo 24 oras na nandiyan kayo. Kasi mga kababayan, kapag ka naging 24 oras silang nandiyan, gagayahin ho sila. Kung sakali na may mga homeless at kung ano-ano pa doon sa the Netherlands, baka makisali din at gawing tambayan ho. At base sa pagkakarinig ko ho, yung nakapalibot ho doon, mga boss chief amo sir, kumbaga, yung parang mga tirahan ng mga tao. Di ba? Nakaka-istorbo na ho, mga kababayan. Hindi naman ho yan Pilipinas no? Nasa the Netherlands ho kayo. Tapos may nakita ako, nagbasa ako ng comment section habang pinapanood ko to. Sabi dun sa comment section ng mga DDS, nako, ayan, si Bongbong Marcos, inuutusan na yung mga kapulisan ng the Netherlands. Sabi ko, ano naman kinalaman ni Bongbong Marcos dyan? Si PBBM presidente ng Pilipinas. Hindi na para umabot siya na utusan yung mga kapulisan dyan. Mga DDS, kung ano-ano na ho ang iniisip, mga kababayan. Lahat ho, kinokonekta kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Mantakin mo, sabihin doon sa comment section, naku, ayan na, pinagbabawalan na ni Bongbong Marcos na magpunta dyan yung mga kapwa natin DDS. Abala na kayo dyan sa mga nakatira dyan. Di ba, mga bossing? Meron ding ibang mga nakulong dyan, hindi naman naggagaganyan. Banata mo, boss. On a daily basis, not unless po kung meron tayong permit. Maximum of 50 people lang po ang allowed dito. 50 na lang ang allowed. Sabi nila, naku, ayan, nililimitahan na ni Bongbong Marcos yung tumatambay. At tinawag nilang Duterte Park, mga kababayan. Duterte Park daw. Yung tawag dyan sa labasan na yan, kung saan po sila nakatambay. Wow, baka magalit naman sa inyo yung mga taga-Netherlands. No, tawagin yung Duterte Park ito. Hindi naman Pilipinas ito. Nandito nakakulong sa loob yung dati ninyong Pangulo. Linilitis kasi may mga nagreklamong mga Pilipino. Tapos tatawagin nyo yung lugar namin, Duterte Park. Di ba? Ipinangalan nyo pa sa di umano.
na puro karahasan ang ginagawa? Mahiya naman kayo sa mga taga Netherlands. Di ba? Ayan, binawalan na ho sila, mga bossing. 50 katao. Siguro, naaabala na talaga. Di ba, Pido Dido? Sabi ni Pido Dido, DDS, Squatter Park. Hindi naman ho kasi babawalan yan, mga boss chief sir, kung hindi ho sila nakakaabala. Hindi lang abala, they're scaring people. Sabi ni Faith Mint Green. Sabi ni Perry Yusuf Cruz, di titigil ang mga yan na agos ang kaperahan. Nakakatanggap din yung mga yun. Yun nandun. Biruin nyo mga bossing. Baka isipin ng mga nakatira dyan sa paligid na yan. Putek na yan Tinubuan na yata ng kulto Itong lugar natin. Bakit sa gabi ho mga kababayan? Ano ginagawa? Nagpapadasal ho. Biruin mo naman. Ano na nangyayari dito? Bakit may padasal na? May patay ba? May picture ni dating Pangulong Duterte tapos may mga kandila. Kulang na lang. Kulang na lang yung pandesal, tsaka yung panset, tapos soft drinks. Ayos na. Nagmumukhang kulto ho. Totoo, Sir Ron. Diba? Nagmumukhang kulto park na. So magreklamo talaga yung mga nakatira dyan, lalo ho, mga kababayan, gabing-gabi nila ginagawa. Gabi-gabi. Yung iba, gustong pumasok sa trabaho, baka maingay pa ho sila dyan. Di ba, Ma'am Delia Rosario? Kaya, napagbabawalan na ho, mga kababayan. At siguro, madami din sila. Kapag sa komunidad, mga kababayan, may 100 o 200 na nagtitipon-tipon araw-araw, abala na ho yun. Madami na po yun. No? Hindi naman po umaabot ng milyon yung nandun. 200 siguro, mga ganun lang. Paubos pa din ho yan. Kaya sabi sa kanila, 50 na lang ang pwede dito, no? From alas 10 hanggang alas 6 na lang. Walang matutulog dito. Meron pong advice yung police na pag lumagpas po tayo ng 50, pwede po na yung iba maglakad muna to ensure na 50 lang talaga yung tao dito. Saan pupunta yung iba? Maglalakad-lakad muna. Mamasyal muna kayo. No? Bawal na po yung podiums, karaoke. Pilipino nga naman. Hindi tayong mga Pilipino ho, mga kababayan. Kahit saan ho tayong pumuntang bansa, kilala po tayo na talagang mahilig po tayo sa mga videoke, sa mga karaoke ho. Di ba? Kung araw-arawin nyo dyan, naku po, paano naman yung mga papasok sa trabaho? Kantahan kayo dyan with lechon. Di ba? Dito, kagaya ho sa komunidad namin. Sa Singapore, natira ako sa Singapore. Halos 5-6 na taon ako o 7 taon sa Singapore. Pag isang beses nangyari, Sabado o Biyernes, okay lang doon sa mga kapitbahay. No, it's okay. Kapag kayo magsasorry, hingi kami ng pasensya. Dito, sa amin. Pag hihingi kami ng pasensya, sorry kasi nakaka-istorbo kami. No, it's okay. Isang beses lang yan sa isang linggo naman na ginagawa no? Sa amin kami, hindi naman kami nagbibidyoke, no? Yung boses ko ba, pambidyoke, hindi naman. Naintindihan nila. Pero kung araw-araw magbibidyoke sila, doon mismo sa lugar, yung mga nasasakupan doon, naririnig yung kanilang boses, kahit pa sabihin na napakaganda ng boses ng kumakanta, naaabala pa din po yun. Sabi ni Paulo Saison na kaibigan ko, ka-pickleball ko yan nung isang araw. Holy week na ni Bato. Huling week na ni Bato. Baka, no? Minsan, nanggugulat kasi sa mga balita Yung pagkabuhay, tapos yung kay Bato naman, pagkahuli. Biyernes, linggo ng pagkabuhay. Tapos yung Lunes naman, may mga opisina na, Lunes ng pagkahuli ni Bato de la Rosa. Pwede. Hindi malayo. Tuloy na natin si Sir. Ano mang gumagamit ng mga music, bawal lang po yun dito. Ano pa ba yung na-miss ko? At bawal yung mga food trucks, bawal magbenta ng mga pagkain. Meron na din nagbebenta ng pagkain.
Ikaw ba iniisip na ko, madaming pupunta doon. Tara, maki-Duterte tayo. Maki-solid tayo. Di ba, Kian? Maki-solid tayo. Ano gagawin nun? Hindi, magtinda lang tayo ng pagkain. Di ba? Sabi ni Master of None, Boss Mark, naniniwala ka ba may nagpopondo sa mga yan? Di ho natin sigurado. No? Pwedeng meron, pwedeng hindi. Kasi mga kababayan sa The Netherlands, yung diyan sila nakatira, panigurado naman po, may mga kinikita naman po yan. Ayaw naman natin na magsabi na, pinopondahan niya mga yan. Wala naman po tayong sapat na ebidensya. Baka kanilang pera lang din yung kanilang ginagamit. No? Hindi naman siguro nila ipagpapalit yung kanilang trabaho sa bansang yan para lang tumambay dyan sa ano na yan. Baka kanila din pong pera. Hindi kalaunan, mauubos din ho yan. No? At kailangan nilang sumunod sa batas o sa mga kapulisan ng The Netherlands. Basta importante, pagkatapos ng alas 6, we need to be cleared. Dito po. So, yun po. Dapat naman talaga, bigyan nyo ng pahinga yung mga taong naninirahan dyan sa paligid na yan. Yung mga bagong update ngayon, did I miss something? Wala na. About sa demonstration, sir. Oo. Kailangan Sabi kumana nila, if this is going to be a demonstration, you need to secure a permit. Otherwise, it's gonna be okay. So, hindi Ay, ano ba yung mga ginagawa na lang pagde-demonstrate? No? Dapat, ano na lang, kain na lang kayo dyan. Huwag na kayong magaganon. Hingi pa kayo ng permit. Diba? Wala din namang magagawa yung pinaggagawa nyo dyan. Hindi naman ninyo makikita ang dating Pangulong Duterte. Hindi naman kapag ka nandyan kayo, agad. Kumbaga, papalabasin si dating Pangulong Duterte. Walang ganun. Walang audience impact, ika nga. Anyway, iwanan na ho natin to mga kababayan. May pahabol naman pa. tayo nag-demonstrate dito. Hindi naman, sir. Yun nga yung... Sige. Pwede kayo dyan, alas 10 hanggang alas 6. Okay na yon.